5:30 po. Ngayon, pag may practice sila, hanggang alas 4. Tapos pag uwi, saka palang kakain. Ganun. Yung, Alas 3 na po yung uwi niya. pag ano po, may practice. Pero pag wala po silang practice, mga 1:00 dumadating ka na. Kasi traffic din po, tatlong sakay po. Tatlong sa Lot kalahati po. 3 kilo po sa isang araw. sa isang araw, 3 kilo. 55 Plus po. pa yung mga ulam-ulam. Ulam po, kagaya po kanina, itlog lang po yung ulam. Pagkakasya lang na ano. Basta hindi ho kami nawawalan ng bigas. Kasi ang bigas po ang importante sa kanila. Pwede naman po sila, hindi naman po sila mapili. Kung ano na lang po yung ulam namin, yun po pagkain. Yun na lang po. Hindi naman po naghahanap. Pero minsan naman po, minsan naman po, nakakapag-ulam naman po kami ng baboy, manok, baka. Depende po. Depende po sa panahon. Panahon lang din. Pag minsan malakas, minsan... Meron naman po ganun na panahon na malakas ang tindahan. Minsan na may anong oras na, alas 7 na, ang benta namin 100 pa lamang. Kasi sigarilyo lang po talaga yung malakas sa amin. Yun lang po. So, yun nga guys. Ito nga tindahan na to, napapansin ko dito pag dumadaan ako. Minsan, mga 12, 11, 12, mga ganon. Minsan nga, napadaan ako dito mga 1 or 2. Gising pa. Open pa to guys. Itong tindahan nila. Kasi nga, sobrang hinaan itong tindahan na to kasi nga, natapatan sila ng mga tindahan na hindi naman natin sinano guys. Kasi alam niyo naman siguro yun. Bago makarating dito, nakabili na sila. So, yun ang naging problema. Ayun nga, one time bumili ako dito kay, pangalan mo? Danica, na ginising mo pa. Opo. Ginising. Ginising ko po. Kasi nakita ko sila gising na tapos tutulog. Siguro napuyat. Opo. Kasi ano po yan, kung matulog po minsan, 1:00, alas 12. Kung minsan di yan nasa loob ng tindahan na mamaluktot yung dalawang mag-ate. Dahil nanghihinayang din po kasi kami sa kikitain. Sa kikitain. Opo. So, yun nga po. Magbabantay sila na hanggang madaling araw. So, ito nga sila, para lang masurvive yung pang-araw-araw nila at pang-araw-araw nilang pagkain, pambaon. Kailangan nila magbantay hanggat maaari, hanggat gising sila. So, yun po, nag-aaral nga siguro. Kumusta ang pag-aaral? Yan. Hindi ka ba nabablaan ko sa pag-aaral mo? Kasi puyat. Ikaw bantay. Minsan po, makakatulog po sa school. Ay, ganun. Makakatulog ka. Madalas ba to? O... Minsan lang naman po. Dalawan. Opo. Pero active yung mo. Kailangan mo mag-vitamins para siyempre alagaan mo din. Kaso yung problema nga po guys. Kahit vitamins kulang pa. So paano nga masusurvive kung unahin pa yung vitamins kaysa pagkain sa araw-araw. So paano naman po nyo nasusurvive itong bill nyo sa mga kuryente, tubig? May anak naman po ako na nakakapagbigay-bigay po sa akin yung panganay ko, pero hindi naman po nila obligasyon yung mga pamangking ko. Nahihiya rin po ako. May pamilya na din po yun. May asawa na po, manganganak po ngayong Abril. Ayun po. So pipilitin mo talaga na makabayad ka. Opo. Kumusta naman po ang pagbabayad nyo sa ilaw at Ay, tubig? dumadating po sa punto na naputulan po ako. Tapos minsan nakikiusap sa magpuputol na gagawa ako ng paraan, pakiantay lang, ganun. Minsan naaawa, pero minsan po napuputulan kami. Tapos kinabukasan na po, ganun. Kasi ayoko rin po kasing mangutang kasi ano rin naman ang ibabayad ko. Wala naman akong na mangangako ako sa kapwa ko na magbabayad. Dati naman po nakakapagpautang ako. Kaya alam ko rin po yung
nararamdaman ng isang taong nagpapautang pag hindi po nababayaran. Kaya ayoko po. Kumusta naman po yung pang-araw-araw nila kapag pumapasok sila sa pambaon-baon? Baon pamasahe lang po. Ito po kasi sa KCM po, dun po sa Malacanang Village, sa may San Antonio. So, scholar po siya doon. Nakapasa po siya ng exam. So, baon po. Tapos, kukuha na lang siya ng isang biskwit. Tapos, may baong lalagyan ng tubig. Ganun po. Hanggang ano naman po siya. 30 po. Ngayon, pag may practice sila, hanggang alas 4. Tapos, pag uwi, saka palang kakain. Ganun. Yung- Alas 3 na po. Alas 3 na po yung uwi niya. Pag ano po, may practice. Pero pag wala po silang practice, mga alauna dumadating ka na. Kasi traffic din po, tatlong sakay po po. 3 sakay ka pa. Inihahatid ko po siya ng e-bike. May e-bike po kami na nagagamit. Ihatid ko po siya doon sa labasan sa taas para hindi na po nung kuliglig. Yun. Tapos sasakay na po siya ng jeep. Tapos minsan naglalakad daw. Pag tinanong siya, bakit ngayon ka lang? Saan ka nang galing? Mama, naglakad kami hanggang labasan. Hanggang doon po sa Unil. Kasi sukat po siya dumadaan kasi bababa siya doon sa may Unihil. Tapos maglalakad, sasakay ng tricycle, ganun. Yun. Minsan naman, pag siguro may natitirang pera, namamasahe siya. Ganun. Tsaka, nakakasakay ka ba kay Kuya Sandy mo? Hindi. Hindi po, hindi po siya. Oh, Hanggat maaaring makakatipid ka, ganun yung ginagawa mo para Tinitipid ko lang po yung pera po para pumasahe. pamasahe mo. Kumusta yung pagkain mo pag nagugutom ka? Bumibili din naman po, minsan din po kumukha din po ako ng pagkain po dito po. Okay. Oo, minsan kasi kailangan natin may laman ng tiyan kahit papaano kasi nag-aaral ka nga. Yun yung importante. Diba? Kasi hindi ka makakapag-isip kapag ka walang laman ng tiyan. Yun ang pinakamahirap talaga. So hanggat kaya mong maglakad, nakakapaglakad ka pa uwi. Ganun. Kapag makulang po yung pera ko po, maglalakad po kami. Oo, kasi gano'n na lang mangyayari nun. Kapag ka kinulang ka ng pera, bibili mo na lang ng pagkain para makakain ka at magkaroon na naman ng tiyan mo. Huwag mong isipin yung ano, kaya nga lang talaga, malayo. malayo po. Ang layo. Ang layo po kasi paikot Kung di naman po sa Bikutan, ganun din. Mas malaki din ang biyahe kasi tricycle mo, special ka. Oo. Buti naman po, wala pa kayong nararamdaman, malakas pa kayo. Meron po akong sakit. Ako po ay na-findings ng enlargement of the heart. Tsaka po yung sugar ko tumataas. Pero hindi po ako naggagamot. Saring gamot. Yan po. Bakit po? Bakit pa parang? Kaysa sa ibili ko pa ng gamot, di idagdag ko na lang po sa tindahan. Kikita pa. Tsaka may kalakip na dasal, siyempre. Ayun po importante. Oo, nabibigyan ako ng lakas ng katawan para maiagdon ko kung ano man yung obligasyon na nakaatang po sa balikat ko. Ayun, ganun na lang. Ayun nga po guys, na rinig nyo na kung anong kinento ni ate at sa kanyang mga pinapaaral. Ayun nga, hindi lahat ng may bahay ay maganda ang buhay. No guys, meron mga pagkakataon talaga na gagapang ka rin at may pagkakataon nga yun. Pero si ate, kakaiba to kasi sinusurvive niya yung mga pamangkin niya, mga anak-anakan niya na para lang makatapos sa pag-aaral. Pinapunta niya dito sa Manila para lang mapag-aral niya. At hanggat makakaya niya, ginagawa niya lahat. So, yun nga. Siguro nakita niya yung anong mga sitwasyon doon ng kanyang mga anak-anakan. Lalong-lalo na ito si... Ay, kung nakakalimutan pangalan. Si Danica, ayun nga. Isa rin sa... inabandon din ng kanyang nanay. Kilala mo po ba yung nanay mo? Kilala ko.
Nakilala ko lang po siya pero hindi ko po siya nakita personal po. Sa personal. So, wala kayong communication? Noon po, may komunikasyon po kami, pero yung nag-usap-usap na rin po kami, parang wala na rin po siyang pakialam kasi inuuna niya po yung anak niya po dun sa kabila po. Ay, ganun. So, parang binabaliwala ka na niya. Parang kami na nga rin po. Anong naiisip mo dahil hinanong ka na ng ano ang dapat mong gawin? Anong dapat mong gawin dahil parang binabaliwala ka ng nanay mo? Ito ba ay magiging negatibo sa sarili mo o dapat mo pang lakasan ng loob mo? Ang isipin mo makapag-aral ba? Ano bang Gusto ko po magtapos po ng pag-aaral po para naman po maahon rin po yung buhay ko po. Tapos hindi na rin po ako, kahit ano naman po ako ng mama ko, kahit hindi niya po ako kinalala ang anak niya, kaya ko na rin po tumayo yung sarili kong buhay po kapag may trabaho na po ako. yun. Importante doon makagraduate ka. Samantalahin mo hanggat nandiyan si ate para lang makapag-aral kayo nung ano kasi hindi naman natin masasabi yung buhay natin kung hanggang saan ang buhay natin, di ba? Kaya kailangan mag-aral ng mabuti. Boyfriend ka na? Wala po. Walang ganon ha. Mag-aaral muna. So ate, manawagan ko na po kung anong pwede anong kailangan natin para sa mga batang to. Ano po ba ang dapat nating Ang akin lang po kasi sir, yung akin po kasing college sa probinsya, ako po ay nangangamba na maipagpatuloy po yung pag-aaral kasi nga po, nararamdaman ko na po yung kakulangan po ng pinansyal. Ngayon kung meron pong tao na makakatulong po sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga batang ito, sana po meron pong makatulong sa kanila. Sa akin naman po kasi wala naman po akong inihiling na kung ano man, kundi yung masiguradad lang po yung kinabukasan nila. Kasi lalo na po ngayon, lalo na ngayon, puro mga babae pa sila. puro babae po. Tapos yung tindahan ko po tsaka parkingan ay medyo nasa bingit po ng alanganin. Pwedeng mawala pa po yun. Kung mawala, yun po yun. So, sakali man halimbawa, wag naman sana, no? Pag nawala yun, literal na yung tindahan na lang. Tindahan na lang po talaga. Tsaka yung po kasi sa parkingan, halos hindi rin po sumasapat kasi ang sobra laang po doon ay 2,500. Kami po sa isang buwan nakaka-isang sakot kalahati po. Ang bigas naman po ngayon, ang pinakamura ay 55. So, kung pagsusuma-sumahin ko po talaga, kulang po talaga. Okay. Ako po ay nananawagan kay Kuya Tekram. Napapanood ko po kayo sa YouTube. Saka po yung Pugong Biyahero. Saka po kay Kuya Bal. Kung meron po kayong maibibigay na magiging sponsor po ng mga bata para po makatapos sila ng pag-aaral. Yun lang po yung hiling ko. Na naway may tumulong po sa kanila, lalo na po yung pamangkin kong nasa probinsya na nagtitiis din po dahil 150 po ang pamasahe kada araw, 3 beses sa isang linggo po napasok. Kulang na kulang din po. Sa katunayan po kung 4 na taon na po wala silang kuryente, kundi solar lang po yung ginagamit nila. Yun po. So, yun lang po, no? Opo, yun lang po. Ayun nga po, si ate. Yun yung mga mabubuting puso natin yan, guys. Wala naman pong ibang intention si ate na para sa kanyang sarili. Ito po ay para sa kanila. Inadani ka sa pag-aaral nila dahil nga po sobrang alanganin din po kasi yung pinagkakahanap buhayan ni ate. Dahil nga itong tindahan na to ay binabantayan itong mga kapatid na to ng hanggang madaling araw. Dahil na-experience ko po na bumili dito, gising pa sila.
Kasi nga po, itong tindahan na to po, hindi po ito ganun kalakas mula nung nagkaroon ng mga, di ko po sinasabi na nagkatalo-talo, pero ito po ano lang, dati pa naman po ito, kaya lang humina talaga ng humina na wala na pong bumibili ito minsan. Ibihira na po. Kaya hindi na po ganun kalaki yung kinikita. So, ito nga po si ate may nararamdaman kaysa ibili niya ng gamot, ayun, mas inuuna siya pa ang mga pangangailangan nila. Yun po yung ano doon. So, sana po may mga mabubuting puso dyan na i-message nyo lang po ako dito sa page ko or sa aking number at i-screen ko po yun dun sa number na to sa baba. Please comment down below po at paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel at paki-follow po ang aking Facebook page upang makarating po ito sa mga mabubuting puso na nasa OFW at para ito po ito sa mga estudyante ni ate. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong pag-share. Maraming salamat din po. Kung sa ano nga po talagang nagbakasakali lang ako nung bumili ka kanina na akong maaaring matulungan mo. Hindi po ako nanghihingi ng pang sarili ko, kundi para po dun sa 8 pamangking ko na gusto ko pong mabigyan ng magandang kinabukasan. Yun lang po. Okay, so yun lang po guys. Please paki-share po ang video na to para makarating po sa iba at sa mga OFW. Ipakita po natin at sana ma-survive niya at makagraduate itong mga to sa pag-aaral nila. So, yun lang. Hanggang dito na lamang po ang aking video na nagmumula kay ate. Ano nga ulit po? Ate pangalan ulit? Ate Pearly Lopez. Si Ate Pearly Lopez. So, yun po. Comment down below po para malaman natin kung ano mga pwede natin pang gawin. At paki-subscribe po, paki-follow po ang aking YouTube channel at ang aking Facebook page. Paki-share po, like and share po para makarating po sa mga OFW na mga sponsor natin, sa mga may mabubuting puso po dyan. Guys, thank you so much. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Ayun po. Bye-bye.